Alyansang Japan at South Korea tatapatan ang China. Sa paglaki ng ekonomiya at puwersang militar ng China, kasunod nito ay ang paglakas rin ng kanilang impluwensya at pagpapalawak ng teritoryo. At dahil sa pagiging mapangahas at agresibo ng China, nakikita na sila ay banta sa seguridad ng mas maliliit pang mga bansa na kapitbahay lamang ng China sa Asia. Kaya dahil sa pangamba at pagdepensa sa kanilang mga bansa, napilitan ang ibang karatig bansa na magpalakas din ng kanilang puwersa militar upang ipakita sa China na hindi sila kayang harasin o bulihin. Ang ibang mga bansa pa nga ay bumuo ng alyansa hindi lamang sa US at mga Western countries, kundi maging sa isa't isa. At ang ilan sa mga namumuong alyansa ngayon sa pagitan ng dalawang bansa ay ang kinababahala ng China, ang alyansang Japan at South Korea. Dahil bukod sa dekalidad ang mga gamit ng mga ito, may mga karanasan pa sila sa pakikidigma, lalo na ang mga Japanese. Ang dalawang bansa nito pagdating sa yaman ay patuloy ring pinapalakas ang kanilang puwersa militar. Bakit ikinagagalit ng China ang alyansa ng dalawang bansang ito? Paano magiging isang malaking tinik sa ambisyon ng China sa pagtutulungan ng Japan at South Korea? Gaano nga ba kalakas ang combined military power nila kapag pinagsama laban sa China? At ano ang mga tulong ang ibinibigay ng Japan at South Korea sa Pilipinas sa South China Sea? Yan ang ating aalamin. Dahil sa nakikitang banta at pag-usbong ng mga tensyon galing sa China, Russia at North Korea, ay napipilitang gumawa ng aksyon at plano ang Japan at South Korea na pagtutulungan laban sa mga bansa na kinakalaban sila. Sa katunayan, isang military exercise ang isinagawa ng South Korea at Japan sa South China Sea. At sa ibang pagkakataon nakasama pa ang puwersang militar ng Amerika. Sa pagpapakita ng kanilang lakas ay inilabas ng dalawang bansa ang kanila mga pambatong guided missile destroyer ships kasama ang mga makabagong Japanese warships at ang nuclear-powered aircraft carrier na USS Theodore Roosevelt para magsanay at maging handa sa oras na umuusbong ang malaking gulo laban sa China, North Korea at iba pang kaalyadong bansa ng China. Ilang mga fighter jets at submarines din ang sumali sa naturang military drills na nanggaling pa sa mga base militar ng US mula Japan at South Korea. Maging ang Australia at Pilipinas ay naimbitahan ding makisama sa military drills. Alyansang Japan, South Korea kumpara sa China sa ekonomiya. China. Ang China ay may pinakamalaking ekonomiya at pinakamayamang bansa sa Asia. Pangalawa naman sa buong mundo. Base sa GDP nominal, malawak ang market nito. May malaking manufacturing base at mabilis na umuunlad ang sektor ng teknolohiya. Samantalang ang Japan at South Korea, ang pinagsamang ekonomiya ng Japan at South Korea ay malaki rin. Ang Japan ang ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo, habang ang South Korea ay nasa top 10 at parehong may advanced technology at manufacturing capabilities ang dalawang bansa. Sa economic terms, ang China ay may advantage sa market size at manufacturing capacity. Ngunit, ang combined economic power ng Japan at South Korea kasama ang kanilang advanced technology ay makakatulong sa kanilang resilience. Kung sakaling humingi ng tulong ang South Korea, maaari niyang takbuhan ng iba pang kaalyadong bansa gaya ng Quad o ang Australia, India, Japan at United States na maaaring palakasin ang kanilang kooperasyon sa seguridad at ekonomiya laban sa China. Ang China naman ay posibleng tumawag din sa kaalyado nitong bansa gaya ng Pakistan, Russia at North Korea. Pagdating naman sa militar, ang China ay may pinakamalaking standing army sa mundo at mayroong mabilis na lumalaking navy at air force. Ang military budget ng China ay pangalawa sa pinakamalaki sa mundo. Malaki ang kanilang nuclear arsenal at patuloy ang kanilang investment sa mga bagong teknolohiya tulad ng hypersonic weapons at cyber warfare. Japan at South Korea. Ang Japan ay mayroong self-defense forces na isa sa mga pinakamodernong militar sa Asia. Ang South Korea naman ay may malaking hukbo at advanced military technology, lalo na sa larangan ng missile defense. Ang kanilang combined military strength ay significant, ngunit hindi kasing laki o kasing lawak ng sa China. Pero kayang palagaan ng China kung karanasan at kalidad ang pagbabatayan. Sa direct military engagement, ang China ay may numerical advantage sa manpower at equipment. Ngunit,
Ang advanced technology at military support mula sa US para sa Japan at South Korea ay maaaring magbigay ng strategic edge. Sa teknolohiya, Ang China ay mabilis na umuunlad sa larangan ng teknolohiya, particular sa AI, 5G, at space exploration. Malaki ang kanilang investment sa R&D. Japan at South Korea. Ang Japan at South Korea ay kilala sa kanilang cutting-edge technology sa electronics, robotics, at automotive industries. Pareho silang nasa forefront ng innovation at may malalaking tech companies, diplomatic alliances. Ang China ay may malawak na network ng economic partnerships sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative at malakas na impluensya sa iba't ibang bansa. Japan at South Korea. Ang Japan at South Korea ay parehong may malapit na alyansa sa Estados Unidos at miyembro ng iba't ibang international organizations. Ang suporta ng US ay nagbibigay ng strategic advantage sa kanila. Ang geopolitical positioning ng Japan at South Korea kasama ang suporta ng mga allies tulad ng US ay magbibigay sa kanila ng strategic advantage sa regional security dynamics. Ang galit ng South Korea sa China, ang nagpapainit ng tensyon sa China at South Korea ay ang kasunduan ng Amerika at South Korea sa pagbuo ng armas pangdigma na may kinalaman sa nuclear. Ito ay bilang tugon na din daw nila sa patuloy na pag-develop ng nuclear weapons ng North Korea na mortal ding kaaway ng South Korea. Ganoon pa man, ang hakbang daw na ito ay banta sa mga Chinese sa kanilang seguridad, kaya nag-impose ang China ng mga sanctions laban sa South Korea. Gayunpaman ay dinatinag ang South Korea sa pananakot ng China. Ang tulong ng South Korea sa Pilipinas. Ang South Korea ay nagsusupply ng military equipment sa Pilipinas tulad ng FA-50 fighter jets, frigates at iba pang defense assets. Ang mga ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng Philippine defense capabilities sa maritime domain. Ang galit ng Japan sa China. Ang Japan at China ay matagal nang may galit sa isa't isa. Ang ilang dahilan ay ang Sino-Japanese War, pag-agaw sa Manchuria na isa sa sanhi ng World War II, at ang nakakakilabot na Nanjing Massacre na isang mass killings. Pero ang mas matinding galit na namamagitan sa dalawang bansa hanggang ngayon ay ang agawan sa teritoryo sa mga isla ng Senkaku Diaoyu. Isang matagal ng issue na nagdudulot ng tensyon at parehong nagpapalakasan sa military exercises at pagpapatrol sa mga isla na nagdudulot ng protesta at giriian sa magkabilang panig ng bansa. Ang tulong ng Japan sa Pilipinas para magkaroon din daw ng kakayahan ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng Japan na posibleng magbibigay sila sa Pilipinas ng defense equipment gaya ng radar at iba pang high equipment. Yan ang mga nasabi ng mga mambabatas mula sa Japan. Kinundena rin ng mga mambabatas ng Japan ang ikinilos ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal noong June 17, 2024. Nadadama din daw ng Japan ang sinasapit ng Pilipinas dahil sa pagkuha ng China sa teritoryo sa West Philippine Sea, dahil sila rin ay inaagawan din ng mga Chinese ng teritoryo na malapit lang sa boundary nila. Ito ang Senkaku Island. Kaya isinusulong din nila ang version nila na Reciprocal Access Agreement o RAA. Sa pagitan ng Pilipinas at Japan, mag-uusap ang Defense at Foreign Secretary ng Pilipinas at Defense at Foreign Ministers naman ng Japan. Gaganapin yan dito sa Pilipinas ngayong July 2024 at tatalakayin pa ang defense at security issues. Sa pagkabuo ng iba't ibang alyansa ng bawat bansa, makatutulong nga ba ito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon o baka ito pa ang magtulak para palalain pa lalo ang tensyon? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.